Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Joseph Constantine C. Bungkin mula sa Section S1205. Naririto upang ipresenta ang aking talumpati na pinapamagatang ang tunay na pagkakaibigan. Pumanin sa aking boses sapagkat ako ang ngayon ay paos at inuubo. Magandang araw sa inyong lahat. Naniniwala ako sa kasabihang ang tunay na pagkakaibigan ay nagkukulitan, nag-aasaran at naglalaitan, pero hindi nagiiwanan. Sa buhay, hindi natin maiiwasan ng mga pagkakamali. Tayong lahat ay mga tao lamang at nagkakasala din sa salita man o sa gawa. Ngunit kahit pa man sa mga taong nakalalapit sa atin tulad ng mga kaibigan natin. Ngunit ang tunay na pagkakaibigan ay madalas marunong magkaintindihan at pinapahalagaan ng mga pinagsamahan. Oo, maaari nating masira ang kanilang tiwala sa mga oras na nagkasala tayo. Ngunit sa uli, ang tunay na pagkakaibigan ay hindi sumusuko sa isa't isa. At sa halip ay tinitignan ng mga ganitong pangyayari bilang isang bagay na nakakapagpatatag ng relasyon ng bawat isa. Naririto ang aking munting kwento patungkol sa kung paano ko nakilala ang aking pinakamatalik na kaibigan sa parehong karanasan. Sisimulan ko ang aking munting kwento mula pa noong ako ay nasa elementarya pa lamang. Bilang isang bata, syempre mahilig akong mangulit at makipagkaibigan sa mga kapwa ko estudyante. Ngunit sa kabila ng aking pagiging palakaibigan, ay ang lakas ko ring mampikon sa mga tao sa mga pang-aasar ko. Binansagan pa akong siga ng aming seksyon noon dahil doon ako nakilala nung kabataan ko. Dumating ang isang araw, panimula ng ika-4 na baitang, nang nakilala ko ang isang lalaki na tila ba mukhang Bombay sa aking paningin. Kulot ang buhok, medyo kayumanggi, malusog at may suot-suot na malaking salamin. Sa isip-isipan ko noon ay ayos lamang na asar-asarin ko siya base sa kanyang itsura. Ngunit ang hindi ko namamalayan ay nasasaktan ko na pala ang damdamin niya. Dumaan ang 2 taon na hanggang sa ika-6 na baitang, ngunit tuloy-tuloy pa rin ang aking pang-asar sa kanya. Kaliwat ka ng pang-asar at mga personal na biro na nakakasakit ng damdamin ang mga nasasabi ko sa kanya. Hanggang sa dumating ang araw na napuno na siya at pinili niyang kausapin ako patungkol dito. Doon ay nag-usap kami ng lalaki sa lalaki. Tinanong niya ako kung bakit ko ba ginagawa sa kanya lahat ng ito. At doon sinabi ko ang tunay na dahilan ng lahat. Na naiinggit ako sapagkat lahat ng atensyon ng mga tao ay nasa kanya sapagkat bago pa lamang siya. Mapasa ang larangan o signatura man. Alam kong hindi tama, ngunit ginagawa ko pa rin. At sa uli naman ay humingi ako ng pamanhin at doon ay napatawad din niya ako. Simula doon sa araw na iyon ay napagtanto ko na hindi sagot ang pagbawi sa pamamagitan ng pang-aasar at panlalait sa kapwa para sa ikaangat ng ating sarili. Humingi ako ng chance sa kanya upang makabawi bilang kaibigan at laking tumawa ko nang tinanggap niya ito. Simula noon hanggang ngayon ay magkaibigan pa rin kami. Para ko na siyang nakatatandang kapatid sapagkat ginagabayan at pinapakinggan niya rin ako sa lahat ng bagay. Salamat itong patunay na ang tunay na pagkakaibigan ay hindi lamang puro kasiyahan. Ngunit minsan ay dumadaan ito sa hindi pagkakaintindihan at pagkakasakitan. Kaya alagaan natin ang mga kaibigan natin sapagkat sila ang nagiging kasangga, kasapi at nagsisilbing mga kapatid natin sa mga oras na kinakailangan sila. Muli ako si Joseph Constantine Bungkin at maraming salamat sa pakikinig sa aking talumpati.